So, dapat lalabas to kapag patapos na yung ating ampalaya o papatay na yung ating tanim na ampalaya. So kalahating lata lang yung ating gagamitin. So ito, tunawin muna natin dito. Mabilis lang naman matunaw yung urea kahit hindi natin ibabad ng overnight. Hindi tulad sa triple 14 na ay matigas. Ito yung urea, mabilis lang siya tunawin. So ayan, natunaw na siya. O, ilalagay natin dito sa 16 liter na tubig. Ayan. I-mix lang po natin yan. So i-direct na natin sa puno yung mga abono natin ilalagay. So kalahating lata lang muna sa bawat puno. So yan, kalahating lata i-direct na natin dito sa puno. Yan, kalahating lata. So pare-pareho sila. Ito, lagay lang sa puno. Yan. So yung para natin sa pag-aabono ngayon ay yung drenching method, yung pagtutunaw ng abono. So ito yung ating ampalaya na 10 days after transplant ay gagamitin natin ng urea na abono. So ito yung paraan ko sa pag-aabono ng aking tanim na ampalaya. Meron tayong iba't ibang paraan, pero ito yung nakasanayan ko sa aking pag-aampalaya, yung pagtunaw ng abono para mas mabilis ma-absorb ng mga ugat yung tunaw na abono, yung paraan ng pagdi-drenching sa puno. Yan. So drenching method tayo pag lalagay ng abono. Yan. So yung ating ampalaya ay edad pa lang ng 10 araw. Kaya yung ating abono, yung mixture niya ay gagamitan ko lang muna siya ngayon ng urea. So yung urea ay kalahating lata ng sardinas. Ayan. Yung ating ilalagay sa 16 liter na tubig. Tunawin lang po natin yung kalahating lata ng sardinas na abono sa 16 liter na tubig. Pwede na natin pong idilig sa bawat puno. So yung aking ampalaya ay hindi ko masyadong nilalagyan ng abono na sobrang dami. Kahit na tinunaw na sa ganito kaliliit na ampalaya, yung aking inilalagay ay kalahating lata lang muna. Yan, kalahating lata na tinunaw na abono. So ipapakita ko mamaya kung paano ako maglagay ng abono. Yan. So ito na yung edad ng 10 days. Medyo hindi sila ganun kataba kasi na-stress sila sa ating pag-transplant. Nagkataong sobrang uminit maghapon kaya yung mga dahon nila ay nasunog sa plastic mulch. Yan. Yan. So yung iba naputol. Pero okay lang naman sa ampalaya yung maputol. Huwag lang maano yung puno. Kasi nagkakaroon sila ng panibagong mga side shoots. Yan. O ito naman yung ating ampalaya na itinanim sa dating plat. Yan. Kung makikita nyo yung mga durog na yung plastic mulch. So hindi ko tinanggal yung plastic mulch at doon ko rin itinanim mo sa dating tinaniman ng ampalaya. Yan. Sa mga butas na yan, diyan ko rin dati itinanim yung mga una-unang ampalaya. Sinibukan ko kung anong mangyayari kapag simbid lang at walang basal. Yan. Kung anong kalalabasan ng ating ampalaya, kung bubunga ba siya. Ito. So wala tong basal yung ating mga beads. Lahat po ay walang basal. Yan. So yung ating lupa ay maganda. Kaya doon tayo aasa. Asahan na natin na hindi siya ganun kadami bubunga, pero kapag alagaan pa rin natin, kahit na hindi ganun kaganda yung ating o wala tayong mga basal,
still bubunga yung ampalaya. Basta yung importante dito sa ampalaya ay tubig. Yan yung mahalaga. Huwag siyang makapo sa tubig. Yan, bubunga yung ampalaya kahit buhangin yan, kahit anong klase ng lupa. Basta alagaan lang natin. So yung pinaka-delikado lang sa ampalaya, yung talagang napakahirap kapag tinamaan yung ating tanim na ampalaya ay yung magkaroon sila ng litilip sa kanilang mga dahon. Yan, sigurado kapag nagkaroon ng litilip wala tayong pag-asa kundi bubunutin natin yung ating tanim, kasi hindi talaga mamumunga kapag nagkaroon na siya ng litilip. Okay lang kung mini barako or barako, kasi yung barako kahit paano ay bubunga yan. Hindi man ganun karami, pero yung barako ay may pag-asang bumunga. Yan sa ating mga experience sa pag-aampalaya. Pero kapag tinamaan tayo ng little lip ay yun yung napakahirap, kasi talagang yung talbos ay malilit yung mga talbos, dadami yung mga mga dahon. So ipapakita ko mamaya kung anong sample ng little lip. Yan, yung napakahirap sugpuin sa ampalaya kapag tinamaan tayo. So naranasan ko na rin magkaroon ng little lip. Halos lahat ng aking ampalaya tinamaan ng little lip. Yun yung hindi ko alam kung ano nangyari, kung anong kulang sa aking pag-aalaga. Yan. Isang harvest pala ako, tinamaan ako ng little lip. Kaya halos lahat pinunot ko. Kasi hindi talaga mamumunga kapag nagkaroon ng little lip yung ating ampalaya. So papakita ko mamaya yung dahon kung anong klase ng little lip. Yan. Para alam natin o aware tayo sa ating gagawin. Yan. Yan, ito yung ating gagamiting abono, yung urea. Yan. So kalahating lata lang yung ating gagamitin. So ito, tunawin muna natin dito. Mabilis lang naman matunaw yung urea kahit hindi natin ibabad ng overnight. Hindi tulad sa triple 14 ay matigas. Ito yung urea, mabilis lang siya tunawin. Maganda sana mayroon tayong calcium nitrate, lalo kapag bata pa yung ating mga ampalaya. So, medyo mahal yung calcium nitrate, kaya yung ginagamit natin ay yung urea. Mas malakas nga lang yung urea sa nitrogen, kaya dapat alalay tayo sa paglalagay ng abono. Ayan. So yung kailangan natin patabain muna yung ating ampalaya bago siya makakit sa taas. Dapat maganda yung kanyang tubo. So, gagamitan natin ng nitrogen para sa pagpapataba ng ampalaya. So ayan, natunaw na siya. O, ilalagay natin dito sa 16 liter na tubig. Ayan. I-mix lang po natin yan. Haluin lang natin ng maganda para lahat ng mix ng abono ay pantay-pantay. So ito yung gagamitin natin sa bawat puno. Sa paglalagay ng abono, hindi naman kailangan sobrang dami, lalo kapag bata pa yung ating ampalaya. So alalay tayo sa paglagay ng abono, kasi kapag sobra sa abono yung ating ampalaya, yung talbos niya o yung mga dahon ay titigas, tapos matagal na naman tayo magpaparecover niyan. So yung advice ko, kapag nasunog man yung ating ampalaya sa abono, ay pwede tayo magtigil ng
paglagay ng abono muna kahit na 1 week, o tignan natin kapag bumago na ulit yung talbos niya, bumalik na sa dating talbos. Yan, kasi kapag sobra sa abono, yung talbos nito ay sobrang titigas yung mga dahon, tapos liliit. So huwag tayo mawalan ng pag-asa kapag tumigas na yung dahon yan. Basta hindi siya barako, ay magiging okay yan siya kapag ipahinga natin sa abono. Kapag every week tayo nag-aabono tapos tumigas yung dahon, ibig sabihin yun ay nasubrahan na sa paglagay ng abono. Kaya ipahinga natin ng 2 weeks hanggang sa bumalik na yung talbos, saka tayo ulit mag-aabono. Ayan, na-mix na natin yung ating abono. So maglalagay na tayo ng abono sa ating ampalaya. So i-direct na natin sa puno yung mga abono natin ilalagay. So kalahating lata lang muna sa bawat puno. So yan, kalahating lata i-direct na natin dito sa puno. Yan. So lahat kalahating lata. Hindi naman kailangan ng maraming abono kasi maliit pa yung ating ampalaya. Almost 2 weeks pa lang yan, kaya dapat alalay sa pag-aabono. So kalahating lata bawat puno. Yan, kalahating lata. So pare-pareho sila. Ito, lagay lang sa puno. Yan, kalahating lata lang. So yan, so ito yung paraan ng paglalagay ng abono. Yan, kalahati. Kakalati lang para hindi siya masubrahan sa paglagay ng abono. Pwede naman siyang isang lata, pero yung sa akin, yung nakasanayan ko ay kalating lata lang. Kasi 2 weeks lang to o 10 araw. Yan, kakalati lang. So ito yung sample ng dahon ng little leaf. O ganito siya. Yan, yung talbos niya nagiging ganito. Kahit na bata pa yung ampalaya, posibleng pong magkaroon ng ganitong klase ng talbos. Yan, lumalabas siya ay sa unang harvest hanggang sa 1 month kalahati, ganyan. Yung delikado siya lumabas. Okay lang kung mga nasa 3 months na o 4 months to 6 months na lumabas. Totally nakabawi ka na doon o nakaharvest ka na ng marami. So kahit gano'ng kadaming bunga ng ampalaya mo, kapag tinamaan ng ganito, titigil siya sa pagbubunga. Yan, ito yung iwasan natin, yung magkaganito yung ating ampalaya. So sa mga vlogs, wala pa tayong nakikita kung ano talaga yung nagiging sanhi ng little leaf. So maraming haka-haka pero wala pang siguradong kasagutan, katulad po ng pagpamamarako. Yan, okay lang kung magbabarako yung ating ampalaya. So kahit pa paano, bubunga pa siya o mababawi mo yung buto na itinanim mo sa kanya. Pero kapag ganito na hindi pa siya nakakabunga ng marami, ay talagang wala nang pag-asa. Yan. So dapat lalabas to kapag patapos na yung ating ampalaya o papatay na yung ating tanim na ampalaya. Fully harvest na tayo o tapos na tayo mag-harvest. Talagang lumiliit na yung dahon niya. Pero kapag bata pa, nagkaganito, talagang mahirap. Hindi na tayo makakabawi niyan. Yan. So, hindi ko siya hinawakan kasi pupunta ako doon sa mga bago kong tanim na ampalaya, kaya binalot ko yung kamay ko para baka posibleng mayroong virus o ano man, kasi hindi ko sigurado kung anong kinalalabasan nito o anong yung nagiging sanhi ng little leaf. Yan.